Kumusta po kayong muli mga suki? Ito po may magandang balita dumating. Di po ba binubuli tayo ng China dyan sa West Philippine Sea? Kasi nga wala po tayong kakayahan na lumaban. Wala tayong armas. Kung yung China ay mayroong dambuhalang barko. Tayo ang barko natin mga siguro daliri lang ito ng barko ng China kung katawan ng tao, no? Dambuhalang barko sa China, ang sa Pilipinas ay bangka. Napakadugyot naman po natin. Tingnan mo na lang yung pinag-aaway, yung controversial na lumang kalawanging barko dyan sa Ayungin Shoal na pinag-aawayan. Pero kahit na bubulok-bulok yun, napakahalaga niya. Mahalaga. Kaso lang po, nakakaawa po yung mga nakatira doon, mga naka-station doon ng mga sundalo natin. Nakakaawa po tingnan kasi may nakita po akong picture nung BRP Sierra Madre, yung interior niya. Diyos ko naman po, parang hindi tirahan ng tao. Sobrang kalawang na po, at saka walang maayos na kwarto. Walang maayos na yung living condition. Sana naman po, Pangulong BBM, sana po palitan, hindi naman po natin aalisin yun doon, yung barkong yun. Wala naman sa makakapagputo sa atin na alisin yun. Atin yun, kahit na bulok yun atin yun. Ano ngayon kung nandoon yun? Teritoryo naman natin. Ang ibig ko po sabihin, hindi natin aalisin doon yung BRP. Doon natin ilalagay pa rin, itatanim yung bandila, yung sirena. Pero sana po, yung tirahan man lang ng mga sundalo isang separate na barko na bago, maayos, kumpleto ng gamit sa pamumuhay, pang araw-araw na buhay, like refrigerator, washing machine, yung ng tubig, refilling, para hindi nahakot na hatid doon. Makina lang naman yun refilling, water refilling. Sana nga kung yung tubig dagat mismo, kaya nang i-desalinate nagagawa naman yun. Tsaka kahit na siguro kung maghahatid man ng supplies doon, mga personal things like sabon, shampoo, siguro mga once a month, ganyan. Hindi yung every week na hahatiran sila ng pagkain. Dapat yung makakapagluto sila doon, mayroon silang kusinero doon. Ang yaman-yaman ng bansa natin. Bakit hindi natin pasayahin man yung mga sundalo? Tingnan mo yung tirahan ng mga sundalo doon. Baka matetano na sila doon pag nasagi yung balat nila doon. Kagaya nitong balat ko. Nagsasuffer ako ngayon dito sa balat ko dahil sa nakapaligo ako ng tubig na may kalawang. Diyos ko. Kati-kati. Isang bagong barko po na kumpleto ng equipment, communication equipment, power supply, kuryente, tubig especially, kumplituhin po natin. Bigyan naman po natin ng pagpapahalaga at pagmamahal yung mga nagbabantay natin doon. Kawawa naman po sila, kumbaga nakaano na nga sila doon, yung buhay nila, nakataya. Ang lungkot-lungkot na nasa gitna ng karagatan. Wala man lang nakikitang puno. Walang garden. Siguro po kung mayroon ng bagong tirahan na bagong bongga na barko, yung tipong cruise ship. Ay, hindi naman. Tipo lang. Ibig sabihin,
may matinong may matinong living quarters, may matinong kusina, matinong paliguan. Porke ba naman mga lalaki yan? Kasi kung babae, hindi tatagal sa ganyang klaseng tirahan. Ang lalaki kasi, okay lang kahit ano. Pero porke ba naman ganun? Huwag naman. Bigyan naman po natin, Mr. Government. Bigyan naman po natin ng pagpapahalaga yung mga sundalo. Sila yung nagbabantay ng teritoryo, Kawawa, dapat nga sila ang mataas ang sweldo. Magkano ba sweldo nila? Sige nga. Sige po, Mr. President, Mr. PBBM, magkano ang sweldo ng mga sundalo doon na naka-station doon? Ikumpara natin dyan sa mga bully at mga grandstanding dyan sa sa Senado na 500,000 a month. Di ba dapat sila ang 500,000 a month? Dahil kahit na hindi naman 500,000, magkano ba? Kapalit ng sakripisyo nila doon? May 100,000 ba ang sweldo nila? Baka wala ngang 50? Yung si Commodore J. Tariela, ang galing-galing nung taong yun, talagang makabayan, talagang lumalaban. Dapat po yun, mataas ang sweldo nun. Hindi yung mga pipitsugi na mga senador dyan na wala namang mga sinabi. Pero kumukubra ng 500,000 a month? Napaka-unfair namang gobyerno ito. Mahal na Pangulo, nakikiusap naman po ako. Swelduhan po natin ng tama yung tao na nagtatrabaho ng yung appropriate na sweldo sa klase ng trabaho po. Sige nga, sino-sino bang nandyan sa Senado? Ayokong mangmaliit ng tao. Pero, ibagay naman po natin sa kinalalagyan ang trabaho. Yung bahala na kayo mag-isip. Lalabas naman ako masyado akong mapintas. Pero yun po ang totoo Itong mga sundalo dyan sa nakabantay dyan, mga nagsasakripisyo ng kapalit buhay nila. Buwis buhay na trabaho. Sige nga, ano ang mga pinagdaanan niya na training? May training bang ganyan? Yung mga artista dyan sa Senado? Na kumukubra ng milyon? Tapos may mga perks pa? May pork barrel pa? Di ba? Itong mga sundalo, magkano ang sweldo? Anong klaseng pagkain ang pinapadala doon? Siguro mga dilata lang. Dilata? Parang yung ayuda. Ayuda ng DSWD na dilata, sardinas, noodles. Baka ganun din ang dinadala nyo doon, ha? Excuse me. Pakainin nyo ng maayos yung mga taong yun. Sila ang nagtatrabaho. Hindi kagaya ng mga nandiyan sa Senado na mga ewan. Mga wala namang sinabi sa buhay. Di ba po, mahal na Pangulo? Nakalimutan ko na yung magandang balita. Yun nga po, itong hinaharas, napahaba kasi yung kwento ko tungkol sa, nawala na yung talagang topic ko na magandang balita. Nawala. Ito na yon. Binubuli tayo ng China kasi wala tayong kagamitan, wala tayong kakayahan, wala tayong armas. Kaya tayo sinisipa-sipa dyan dinudura-duraan tayo dyan sa West Philippine Sea. Maghahatid lang ng pagkain, dinuduraan. Dura ang tawag ko dyan, yung water cannon. It's like dura. Duraan kayo dyan ng malabanan Di ba? Labanan natin nung
yung kinutkot ng malabanan dyan sa buong Metro Manila. Yun ang isumpit mo sa kanila. But anyway, sa mga darating daw po na buwan, maybe before the end of this year, may mga inaayos-ayos pa raw. May mga gusot pang pinaplansya. Magpapadala daw po ng malaking barko ang Amerika. Hindi lang Amerika, pati Japan, Australia, South Korea, UK. Magpapadala na sila ng ayuda na barko dyan sa West Philippine Sea na magmi-military drill at mag-escort doon sa magdadala ng food supply doon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yun po ang magandang balita na yung pala yung ihatid ko sa inyo. Napunta na ako doon sa pagkukuda-kuda ko. Maganda po yun. Magandang balita po yun. Maraming salamat po sa mga allied countries. Dapat po talaga i-escortan yun eh. Tingnan na lang natin kung makaporma pa yung mayabang na inchik na yan. Duduraan tayo ng porque nakikita nilang ganun-ganun lang ang itsura, dugyot na bangka duduraan lang. Next time, duduraan kayo namin ng malabanan. Yun lang po talaga ang pwedeng gawin natin para hindi na po mabuli yung mga tauhan po natin na nandiyan sa West Philippine Sea. Kailangang escortan po ng malaking barko na may kargang missile, mga kanyon, mga pamatay na armas de fuego. Yung mga allied countries, especially America. Yun na po ang pinag-uusapan ngayon. Yun lang po ang talagang magagawa. Kasi habang tayo po ay nagpapalakas, it's not forever, of course. Dapat naman talaga na magkaroon tayo ng sariling malakas na armed forces. Yung modern, habang tayo po ay nagmo-modernize ng ating sandatahang lakas, ay magpapatulong muna po tayo sa ating mga kaibigan na mayayaman at makapangyarihan. Pero hindi po tayo aasa ng panghabang buhay ha. Sana naman yung papalit po kay PBBM after 2028 the same page po ang utak. Actually, isang nag-isip niya na i-modernize at bigyan ng malaking budget ang defense ay si Martin Romualdez. Gets niyo? Ibig ko sabihin. Kailangan po yung papalit kay PBBM, yung pareho po ng kaisipan. Yun po kasi ang importante sa sitwasyon ngayon ng Pilipinas, ang pinaka-importanting bigyan ng pagtuunan ng pansin ng gobyerno ay siyempre yung first of all, pagkain siyempre. Pagkain, that's agriculture. And then, national defense. National defense. Modernization of armed forces. Number 2. Number 3, yung education. Dahil masyado na po tayong mga bobo. Sunod, sa national defense, kasali na po dyan yung local, yung mga local na pasaway, yung mga terorista, local terrorists. At syempre, yung economy, yung hanap buhay ng mga tao. Kaya nga po yung government kailangang magtayo ng mga manufacturing. Huwag po natin iasa sa mga Chinese, mga Filipino-Chinese, dahil wala naman silang, hindi naman sa atin ang loyalty niyan. Basta sila nagpapayaman dito. Habang sila ay nagpapayaman, iniinsulto tayo. Hindi nyo alam yun? Ako alam ko.
Kaya malayo ang loob ko sa mga yan. Kita mo, sa ginagawa ng China, may narinig ka bagang Filipino-Chinese na kumundi na sa ginagawa ng kadugo nila? Di ba wala? Kasi magkakasabot sila. Kaya kung hindi nila kukundinahin ang ginagawa ng China, buti pa umalis sila dito. Balik sila ng China. Tingnan ko lang kung ano maging buhay nila dun. Hindi sila makakapagpayaman ng kung gaano sila nagpapayaman dito. Dahil sa China, kontrolado po. Kontrolado ang pagyaman mo at pagiging maimpluwensya mo. Pag sobra ka ng maimpluwensya, nip in the bud ka na. Oh. Kita mo maraming bilyonaryo doon. Basta lang nagdi-disappear. Kasi ayaw po ng gobyerno ng China na masyadong mas influential yung pribadong tao kaysa sa gobyerno. Kailangan at level ka lang. Kahit mga artista, mga singers, pag sobra ng sikat, binabawasan po ang kasikatan. Kasi nga, magiging ma-impluwensya sa tao. Pag ma-impluwensya ang isang tao, kagaya ng celebrity, madali kasing mapapasunod ang tao. Kaya po nila kinokontrol. Oh. Pauwiin kaya natin yung mga Chinese na yan. Yung mga nandiyan sa Binondo. Chinatown. Actually, hindi lang eh. All over the Philippines na. Para na nga tayong colonized na ng China, okupado na ng China. Tayo, ano tayo dito? Alila. Mga nakatanghod lang sa kanila, sa kanilang yaman, naglalaway. Kung ako lang ang Pangulo, palayasin ko ngayon. Diba? O, hanggang dito na lamang po mga kababayan at ako ay maglalaba. Sige po, maraming salamat sa panonood at see you in my next video. Thanks!